Hello mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, samahan niyo ako kasi i-share ko sa inyo itong ating recipe ng streusel pineapple bread na pwedeng-pwede niyong pagkakitaan. At nakikita niyo yung bread natin, napakalambot nito. At simple lang din yung mga sangkap na ginamit ko rito, kaya I'm sure na madali ninyong masusundan. So unahin natin sa paggawa o pagluluto ng tanzong. Itong tanzong mga manay ay alternative natin to para improver ng ating bread, mapatagal yung lambot at the same time na moist yung bread natin. Kung makikita ninyo, naglagay po ako ng all-purpose flour tapos tubig. So dalawang ingredients lang yung kailangan natin. Mix natin kapag na-dissolve na yung harina, bubuksan yung apoy, hahaluin natin to hanggang sa maluto. Napakadali lang lutuin nito, hindi naman to kailangan patagalin. Umaabot lang to ng 3 to 4 minutes, depende sa dami. So kapag konti lang, 3 to 4 minutes lang ang tinatagal. Papalaputin lang natin to gaya nito. At kailangan kapag tingin niyo na lumalapot na paunti-unti, hihinaan nyo na yung apoy. Kapag na-achieve ninyo yung ganitong lapot, huwag nyo na pong iiwanan ha. Kailangan tuloy-tuloy ang halo para maiwasan natin na masunog yung bandang ilalim. Kapag ganito na yung kulay niya, parang lumilinaw na siya ng bahagya, it means ito ay luto na at pwede na natin patayin ng apoy at iset aside natin to. Tatakpan natin ng takip or malinis na plastic para hindi siya manigas, then set aside hanggang sa lumamig. Okay, next naman natin para sa ating harina, meron tayong all-purpose flour. Naglagay din po ako ng instant yeast. Mix lang po natin na maigi. Ngayon, kung wala kayong fresh milk, ito yung alternative na pwede nyong gamitin. Pwede kayong maglagay ng powdered milk. Any brand ng powdered milk pwede nyong gamitin. Kung ano yung meron dyan sa inyong kusina. So, 2 pakete ng small size ng gatas yung ginamit ko rito para mas malasa. Mix lang natin ng maigi. Then, pagkatapos natin tong mahalo, ay itabi muna natin para naman dun sa isa pa nating paglalagyan ng mga sangkap na kailangan. Then, dito sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin natin ng asukal, asin. Maglalagay din tayo ng 1 pirasong itlog. Then, meron tayong tubig. Susundan din natin ang paglalagay ng vanilla extract. Maglalagay din tayo ng oil instead na butter or margarine. Pwede po ang oil gamitin. Pwedeng palm oil, coconut oil, or vegetable oil. Mix lang po natin hanggang sa matunaw yung sugar. Kapag okay na to, ilalagay naman natin dito yung harina na tinabi natin kanina. So, bali dito hindi nga pala ako magmamasang kamay. Gagamit tayo dito ng stand mixer. Kung wala kayong stand mixer mga manay, may video po ako kung paano magmasa para masundan ninyo ng tama. Bali dito ay padadaanin ko lamang to sa aking stand mixer. Ang gagamitin ko lang na speed ay 1 hanggang number 3 speed. So hindi na kailangan pang mas mataas doon para naman maiwasan po na masira yung ating stand mixer na gagamitin. Dire-diretso lang ang paghalo at kapag nakikita ninyo na na-mix na ng todo gaya nito, iaangat natin yan, papatayin muna bago natin ilagay yung tanzong na ating niluto at napalamig kanina. So nakakatulong to mga manay para mas mapanatiling malambot, moist, at maganda ang magagawa nating tinapay. Kung wala kayong patatas o kamote sa inyong bahay, ganito yung alternatibo na pwede nyong gawin para mas masarap at malambot ang tinapay na magagawa natin. Then pagkatapos kong mailagay, hahaluin ko lang bahagya para mas maipit-ipit at imimix ulit natin hanggang sa makuha natin yung elastic na dough na kailangan natin para sa ating bread. At dito nga makalipas ang ilang minuto na ating pagmamasa dito sa ating stand mixer. So, pwede na natin tong tanggalin dito. Mga manay, itong masa ng ating dough ay malambot po talaga. Hindi siya yung makunat-kunat or sobrang tigas. So, ganun yung kailangan natin ma-achieve. Then, banatin nyo lang kapag nakikita ninyo na ganyan na, hindi na siya nagbubutas, ay pwede na yan. Tanggalin na natin sa ating mixing bowl at ililipat na natin dito sa ating table para mag-cut na tayo. Baling gagawin nga pala natin dito ay straight dough method tayo ha. Hindi po tayo magpapaalsa. So, diretso na natin to ikakat at diretso na rin natin to huhulmahin at ilalagay sa ating mga molder. So, pwede kayong gumamit ng mga timbangan, pero kung pantahanan lang, pwede rin naman na tansyahan ang sukatan. Pero kapag ganito nga po nagagawin ninyong pambenta, mas mainam na timbangin para maiwasan na malugi. Like yung sinasabi o sino ng mga meron dyang timbangan. Tandaan nyo mga manay, maganda po talaga kapag may timbangan. So, ganito yung gagamitin ko. Gagamit po ako ng cupcake liner na malalaki.
So, ito mga manay na bibilihan sa mga baking store, meron din online. So, dito tayo ay magpipigura na. Bilugin lang natin ng ganyan, then lagay na natin dun sa ating cupcake liner. Kung wala naman kayong cupcake liner mga manay, pwede naman kahit wala niyan, diretso na lang ninyo sa inyong tray. So, kung mapapansin nyo, masusundan nyo naman to ng tama mga manay. Hindi na kayo mahihirapan, lalo na dun sa mga matatagal na natin dyang manonood. Tanong nyo siguro, Manay, ano bang maganda talagang gamitin para mas malambot yung dough? Yung patatas o yung tanzong? Para sa akin mga Manay, parehas naman silang masarap at maganda ang kinalalabasan. Pero yun nga, kung gusto nyo talaga ng mas mabilis at talagang walang hassle, pwede na yung tanzong. So meron na pala ako rito naka-ready na streusel mga Manay. Eto, nagawa ko na po ito. Nag-i-stack na po talaga ako rito. Nilalagay ko lang sa ref. So, ilalagay ko po dyan sa screen yung kompletong sangkap. Pagsasama-samahin nyo lang naman po yan lahat eh. Pagsama-samahin ninyo, tas masahin nyo, durugin nyo hanggang sa maging ganun po. Then, dito magluluto naman tayo ng palaman. So, gagawa tayo ng pineapple filling. So, ito yung gamit kong brand. Bale, chunk yung aking nabili. So, hatiin nyo pa, liitan nyo pa yan. Tapos naglagay ako ng cornstarch, sinundan ko ng white sugar, naglagay din ako ng konting asin, then tubig. Konting tubig lang. Mix lang natin yan para matunaw yung cornstarch na ating nilagay. Then kapag nahalo na at alam na nating tunaw na, isalang na natin sa kalan. Isasalang natin to sa kalan at kailangan po na hindi po iiwanan ha kasi masusunog. So kailangan i-mix po natin ng maigi at kapag nakikita ninyo na ito ay malapit ng kumulo or unti-unti na siyang bumibigat, makikita nyo naman yan mga manay eh. Kapag gano'n na ay hinaan na ang apoy. So naglagay lang ako rito ng konting egg yellow food color. Yun naman po ay optional pero mas mainam na lagyan ninyo para buhay na buhay yung inyong palaman at maganda sa mata kapag dinidisplay ninyo yung paninda. Kapag lumalapot na at ganito na yung itsura niya, kumikintab na, it means ito ay luto na mga manay. So kapag ganyan na po, halu-haluin lang natin ng mga ilang minuto pa para mas lumapot-lapot pa yan. Then kapag okay na ay pwede na natin patayin ng kalan at palamigin, takpan din po natin para hindi naman siya manigas yung nasa ibabaw. So okay na to. Next naman natin, ito na yung dough natin. Makalipas po ang kalahating oras na ating pagpapaalsa. So dito gagamit ako ng ganito. Binalutan ko ng cling wrap. Ito yung streusel natin. So ito yung pang huhulma natin yan mamaya. Tapos meron tayo ditong egg wash. Then, ganito lang yung gagawin nating diskarte. Para tayong nagdo-donut na hindi naman siya mabubutas sa gitna. Kailangan lang natin hulmahan para dyan natin ilalagay yung ating pineapple na niluto kanina. So, ganyan. Pakikita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. So, idiin nyo po ng maigi ha. So, wag po kayo mag-alala dyan. Kailangan yan po ay paalsahin muna natin ng mga at least kalahating oras. Saka po natin huhulmahan gaya ng nakikita ninyo. So, kailangan yung ibaon talaga ng maigi para po hindi siya umangat. Then, pagkatapos nun, papahiran po natin ng egg wash palibot para po maganda yung kalalabasan ng ating tinapay. Yan po ay pampakintab sa ating bread. Ngayon, susundan naman natin ang paglalagay ng streusel. Sa gilid lang po natin nilalagay ha. Ayan, pagilid lang po. Pwede nyo damihan yan kasi masarap po yan kapag mas marami kayong ilalagay. Huwag nyo pong tipirin. Alam nyo mga manay, itong bread na tinuturo ko sa inyo, hindi lang pineapple yung pwede nyong ilagay dyan sa ibabaw. Pwede kayong maglagay ng strawberry, pwede rin kayong maglagay ng blueberry, kung ano yung gusto nyo, pwede rin po ang mangga. Para po maraming pagpipilian ng inyong mga customer. So itong niluluto natin, dahil ito ay order, kaya naman na-excite na ako. Gusto ko rin i-share sa inyo para pwede nyo rin i-try. So ngayon tapos na tayo. Ang gagawin natin ay papaalsahin natin to ng 1 oras bago natin isalang. Ngayon makalipas ang 1 oras mga manay, so ganito na yung itsura niya. Kapag ganyan na ay pwede na natin tong isalang or i-bake sa ating preheated oven na may init na 160 Celsius ang init. At i-bake po natin to ng at least 18 to 20 minutes. So, 2 hilera po yan or patong yung ginawa ko. Kapag hindi po pantay ang pagkakaluto, pagpapalitin nyo po para maluto din yung sa ilalim. Then, eto na, okay na ang streusel pineapple bread natin. O diba mga manay? Sana po ay nakadagdag idea sa inyo, lalo na sa inyong mga may bakery dyan
or sa mga naghahanap ng panibagong pambenta para sa inyong mga customer. Pwedeng pang online, pwedeng pang bakery, pwedeng pang kantin, at pwedeng nyo talagang pang negosyo o pang regalo. Ngayon, para sa costing natin, sa mga magtatanong, nasa 350 pesos lamang po yung nagastos natin dito. At pwedeng nyong ibenta ng 17 to 30 pesos. Pero again, depende po yun sa mga sangkap na ginamit natin. Lalo na kung mga premium yung mga ingredients na ginamit, mas mataas yung kalalabasan. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay masubukan nyo itong ating panibagong recipe na pwedeng nyong pagkakitaan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!